Kinakain mo to para maging healthy at pumayat ka. Pero alam mo ba, pag araw-araw mo to kinain, may mga nangyayari sa katawan mo na hindi mo napapansin. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist, and for today, pag-uusapan natin kung ano ba ang epekto ng araw-araw na pagkain ng oatmeal. I'm sure po bata ka pa lang nasabihan ka na kumain ka ng oatmeal every breakfast para pumayat ka, para hindi tataas ang sugar mo. Minsan niluluto natin, minsan naman yung may mga quick cook, tapos hinahaluan natin ng asukal tsaka gatas. Pero after several weeks ng pagkain, nagtataka ka, bakit hindi nababawasan ng timbang mo at hindi nawawala ang high blood at diabetes? So first, pag-usapan muna natin kung saan ba galing ang mga oatmeal. So mga oatmeal po galing po yan sa isang uri ng halaman. Ang pangalan ng halaman na yon, Avena sativa. So, isang uri po yan ng functional food. Ibig sabihin ng functional food, mayaman to sa nutrients. Ilan sa mga nutrients na meron dito? Magnesium. So, yung magnesium po, very important po yan para sa function ng brain natin. Para maganda yung signal transmission ng brain natin. And important din yan para sa brain-muscle connection. Ibig sabihin, yung signal ng brain natin, napupunta siya and dumadaloy siya ng maayos sa mga muscles natin. Also, mayaman din po ang mga oatmeal sa iron. So, iron, familiar naman tayo dyan. Important to sa mga nakakaranas ng iron deficiency anemia. Kasi po ang iron, important component po yan ng mga pula ng dugo natin. Remember, ang pula ng dugo, yan po yung naghahatid ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan natin. Also, meron din pong zinc, itong halaman na to, yung Avena sativa. And ang zinc po, very important po yan para sa ating immunity, para malayo tayo sa sakit. At ito po yung pinaka-unique sa mga oatmeal. Ito yung parang tinaguri ang special feature niya, kaya siya tinawag na functional food. Ang mga oatmeal po kasi ay may tinatawag na beta-glucan. Ang beta-glucan po isang uri po yan ng fiber na magandang benefit sa mga matataas ang kolesterol. Tsaka nakakababa din po yan ng blood sugar. Actually, according po to this study, a randomized placebo-controlled trial, ibig sabihin mataas na uri po to ng study, mataas na evidence. The beta-glucan effects on lipid profile, ito yung pag nagpapalaboratory po kayo, ito yung inyong bad cholesterol. Glycemia, ibig sabihin yung sugar sa dugo nyo, and intestinal health. So sa study na to, meron pong 80 na katao yung kasali dyan. Yung mga edad po nila ages 20 years old hanggang 60 years old. So hinati po nila sa dalawang grupo yan. Yung isang grupo, binigyan nila ng beta-glucan na nakahalo po sa water. Yung isang grupo naman hindi nila binigyan. And after 4 weeks ng follow-up, up to 12% po ang ibinaba ng bad cholesterol dun sa mga nabigyan ng beta-glucan. And sa 8-week ng study na to, up to 15% naman po yung ibinaba ng mga LDL nila. So important po itong beta-glucan kung lagi po kayo nasa-sermonan ni Doc na mataas na naman ang LDL mo, kailangan mo ipasok itong gantong gulay, itong diet na to at inumin mo itong gamot, makakatulong po itong mga beta-glucan. So ito po sa kanilang conclusion, the BELT study or this study confirms the medium-term efficacy of supplementation or yung pagdagdag ng 3 grams of beta-glucan per day in the reduction of LDL or bad cholesterol and improvement of HDL or yung ating good cholesterol. Ang ginagawa po kasi ng beta-glucan, pinapakapal po niya yung lining ng bituka natin. Pinapakapal and pinapalapot po yung lining. So anong resulta nito? Kapag meron po nakabalot sa intestine natin or dun sa ating sikmura or sa bituka natin, yung absorption ng sugar, sabihin natin kanin, napapabagal po. Anong significance pag bumagal yung absorption? Ibig sabihin, mas stable po yung ating blood sugar. Kumpara kung wala tayong beta-glucan, walang nagpapakapal sa lining ng intestine natin, sobrang bilis ma-absorb ng sugar sa katawan natin. Ang resulta, mag-i-spike po yung ating blood sugar. Also, hindi lang po blood sugar yung napapabagal, pati na rin po yung mga cholesterol o yung mga bad cholesterol natin. Kunyari, kumain tayo ng medyo mamantikang pagkain, pero bago natin yun kinain, kumain muna tayo ng beta-glucan. So, nabalutan na naman yung ating bituka, dahan-dahan pa rin po or nababawasan po yung pag-angat ng ating mga bad cholesterol. Itong fiber ng beta-glucan, tumutulong din po ito para mas matagal kang busog. So, anong significance pag mas matagal kang busog? Of course, hindi ka masyadong kakain. So, yung snacking mo o yung pagmemeryenda mo, nababawasan. Very important to sa mga gusto magbawas ng timbang, lalo na yung tinatawag nating calorie deficit. Kasi po, pag calorie deficit, talaga pong binabawasan natin yung ating mga kinakain. And another benefit sa mga nahihirapan mag-poop, itong si beta-glucan na pag-alaman din po sa same study na to, na nakakaganda siya or nakakasmoothen siya ng paglabas ng poops ng mga participants sa study na to. Pero Doc, lagi naman ako kumakain ng oatmeal. Inaraw-araw ko nga. Umaasa ako na mababawasan yung timbang ko. Actually, meron akong oatmeal na binibili. Nakaka 2 to 3 packs ako niyan. Kasi ang sarap. Talaga pong nauubos ko siya. Kaso lang, wala nangyayari sa katawan ko. At dyan na po papasok yung nasa intro ng video natin.
Hindi po kasi lahat ng oatmeal pare-parehas. At kung araw-arawin mo yan, talaga pong ibang epekto sa katawan mo. Later pag-uusapan natin yan. So nalaman na natin yung mga good effects ng oatmeal. Ngayon naalamin natin yung mga bad effects naman kapag mali ang pagkain mo. Unang-una dyan kapag mali ang preparation. Siyempre lahat ng sobra masama. Kung ang preparation mo ay nilalagyan mo o tinatambakan mo ng 3 o 4 na kutsarang asukal, of course hindi natin naasahan ang pagbabawas ng timbang mo. Ang mga sugar po mabilis yan makapagpa-spike ng ating insulin at ang insulin isa po yun sa mga dahilan kaya tayo nagkakaroon ng ekstrang bilbil. Next, baka naman sobrang daming gatas. Okay lang naman po maglagay ng sugar, okay lang maglagay ng gatas kasi marami rin pong nutrients yan and talagang mas lumilinamnam siya, mas sumasarap siya. Kaso lang kapag yung gatas mo ay sobrang dami, nakakaisang baso ka o kaya naman naka-4 na kutsara kang powdered milk. Of course, ang powdered milk, meron na rin po kasing sugar yan eh. So kung lalagay mo nun, tapos naglagay ka pa ng asukal, double whammy ka na naman. Next, isa sa mga maling preparation din to, pag sobrang dami ng oatmeal mo. Sabihin natin ang isang serving size po nito ay 100 grams ang isang serving. Tapos ang ginagawa mo, sabihin natin 300 grams. Ang 300 grams nito nasa almost 1,000 calories na po. So hindi natin napapansin, akala natin healthy, akala natin maraming fiber, pero masyado tayong umaasa sa word na healthy, naisip natin na okay lang maging sobra. Hindi po yun ganon. Lahat po ng sobra, masama sa katawan. Yung 1,000 calories mo dito, mauubos na agad sa limit mo per day. Next sa mga risk na pwede mong maranasan, pwede kang maging laging bloated. Lalo na kung araw-araw, tapos sobrang dami, tapos hindi ka naman sanay kumain ng fiber. Kadalasan po ito sa mga never naggulay, lagi lang naka-processed food, tapos naisipang maging healthy, tinodo yung pag-oatmeal, nakaranas ngayon ng bloatedness or parang laging may kabag. Pag hindi po kasi sanay yung katawan nyo, lalo na yung gut natin, yung ating sikmura natin sa masyadong maraming fiber, mahihirapan po yan mag-adapt. And ang resulta, pwede pong hindi agad matunaw or pwedeng mahirapan yung gut bacteria mo na tunawin yung mga kinakain mo. Ang resulta, pwede kang matagal umupo sa inidoro, ang hirap ilabas ng dumi, o kaya naman parang laging puno yung tiyan, o kaya naman lagi kang dighay ng dighay. Ang maganda po, mag-adjust tayo slowly. Kung gusto natin mag-oatmeal, kung gusto natin mag-healthy diet ngayon, umpisahan natin sa half serving muna. Kunyari ito ay 100 grams per serving, simulan natin sa 50 grams muna. I-try muna natin yung ating sikmura kung kakayanin ba. So 50 grams ka muna for sabihin natin 3 to 4 days. Tapos kung wala namang masamang epekto, wala ka naman naramdaman kahit ano, pwede mo na gawing 100 grams. Also, isa rin po sa mga dahilan kaya nagiging bloated yung iba kasi po, tamad silang uminom ng tubig. Ang fiber po, mas maganda yan sa sikmuran natin kung kasamahan natin ng maraming tubig. Next, sa mga bad effects, ito nabanggit ko na kanina, overestimation ng mga health benefits. Anong ibig sabihin na to? Sabihin natin, gusto mo maging healthy yung lifestyle mo. Nag-almusal ka ng oatmeal. Ngayon, yung mindset mo, since healthy yung aking kinain, healthy naman yung breakfast ko, pwede ako ngayon mag-milk tea. Pwede ngayon ako mag-yosi or mag-alak kasi healthy naman yung breakfast ko eh. Yun po yung maling mindset. Masyado nating inaasa sa mga healthy nating kinakain, tapos napapalitan din or mas nagwo-worsen pa. Ang resulta, mas napapasama pa kasi binabawian natin ng mga bad habits. Hindi po yun ganon. Kung meron tayong bad habits or mga pangit na kinakain, hindi po yan makakancel out ng mga healthy na kinakain natin. Also, wag din po tayo masyadong aasa sa mga health benefits ng oatmeal. Baka po kasi ang gawin natin, puro oatmeal na lang yung kinakain natin. Wala nang ibang variation. Hindi na tayo naggulay, hindi na tayo nag-protein, hindi na tayo nag-fats, hindi na tayo nag-dessert. Masama din po yung puro oatmeal. Ngayon alam naman natin na maraming uri ng oatmeal pag nagpunta tayo sa supermarket. Pero alin nga ba dito yung pinaka-the best para sa'yo? Unang-una po sa listahan yung mga oat groats. Ito yung sobrang hindi na naproseso. Dahil minimally processed, sobrang wala masyadong ginawa sa oat product na to, ito yung pinakamatagal makapagpabusog. And ito rin po yung may pinakamayamang fiber, pero at the same time, ito yung hindi masyadong gusto ng mga pasyente. Pero pagdating sa health benefits, ito po yung pinaka-the best sa lahat and pinaka-minimally processed. Next, ito po yung meron akong sample. Ang tawag po dito, steel cut oats. Malayong malayo po sa mga common na oatmeal na nakikita natin. At pag hinawakan nyo po ito, sobrang tigas. Actually, mga groats din to, yung una kong sinabi kanina. Pero mas ginupit-gupit lang siya or mas hinati lang siya, mas dinikdik lang siya para mas maging maliit. At dahil matigas siya, minimally processed pa rin, maraming pa rin pong patients na medyo ayaw nito kasi nga nagbo-bloatedness sila. Pero again, napakayaman po nito sa fiber. Kompleto po yung beta-glucan nito. Pero kumpara po sa mga oat groats, mas okay naman to kainin. Basta haluan nyo lang po ng onting honey, tsaka onting gatas, tapos lutuin nyo lang po mabuti.
okay na yan. Next, ito naman po yung I think isa sa mga pinaka-common, rolled oats. So, yung oat groats kanina, ang ginawa dito, in-steam. So, medyo niluto siya, tapos finlaten. Kaya po kung makikita niyo yung mga rolled oats natin, kaya siya rolled eh. Talagang flat po siya. So, medyo niluto, may onting processing na, pero andito pa rin po yung fiber niya, mayaman pa rin po to sa mga nutrients, and matagal pa rin po to makapagpabusog. Pero kumpara po sa mga steel cut oats, tsaka sa oat groats, ito pong mga rolled oats natin, medyo mas madali po kayo mag-overeat dyan, kasi po, mas malambot siya. So, mas madali siya kainin, and mas convenient po ito. Dapat po bantayan pa rin yung amount na kakainin natin. Ngayon, ito naman po yung mga red flag na dapat yung bantayan. Unang-una, quick cook oats. Usually naman may nakalagay dyan na quick cook. Nilalagay naman nila para alam ng mga consumer. Pero naging red flag to sa akin kasi po sobrang pinroseso na. Napaka-onti na lang po ng beta-glucan kung meron man. Sobrang minimal na lang po ng beta-glucan na natitira. At the same time, dahil mas malambot din to, mas mabilis din to matunaw sa tiyan mo, at mas madali ka din mag-overeat kung ito lagi yung kakainin mo. Actually, ito po yung isa sa mga dahilan, tingin ko. Kaya sa mga diabetic, sa mga gusto mag-diet, kahit araw-araw sila nag-oatmeal, pero kung quick cook yung ginagamit nila, talaga pong mahirap makita ng resulta. Actually, pag kinumpara nyo po yung 100 grams ng quick cook, tapos sa 100 grams ng steel cut oats, yung amount ng beta-glucan nila ay malayo yung diferensya. Sa quick cook, 3 grams na lang per 100 grams ng quick cook oatmeal. Sa steel cut oats naman, every 100 grams, meron kang up to 9 grams ng beta-glucan. Next, ito naman yung isa sa pinaka-worst na red flag para sa akin. Ito yung mga flavored na oatmeal. Actually, mga quick cook din sila, pero aside sa pagiging quick cook and pagiging heavily processed, nilagyan pa ng sobrang daming preservatives at artificial flavoring. Bukod dyan, mataas din to sa sugar kasi nga may flavor siya, at mas madali kang mag-overeat. Tingin ko ito rin yung nangyayari sa mga iba na nag-oatmeal araw-araw, diabetic, umaasa na bababa ang sugar, bababa ang timbang, pero kabaliktaran yung nangyari. Kasi lagi sila naka-quick cook, tapos flavor ay chocolate. So again, kapag araw-araw ang pagkain mo ng oatmeal, tapos mali yung preparation, sobrang dami, tinatambakan mo ng sugar, tinatambakan mo ng gatas, tapos binigla mo yung sarili mo na dati hindi ka naman nagpa-fiber, dyan tayo ngayon nagkakaroon ng iba't ibang bad effects sa katawan. Pero kung tama yung ating pagkain, tama yung amount at preparation, makakaasa tayo na makukuha natin yung mga benefits ng oatmeal. At ito yung mga practical ways na pwede mong gawin para mas makuha mo yung benefits ng oatmeal. Unang-una, syempre, piliin mo yung tamang form ng oatmeal. Kung kaya mo yung oat groats, very good. Ang pinaka-downside lang po talaga niyan, mahirap yan kainin, tsaka mas matagal siyang i-prepare. Pero kung kaya nyo, meron kayong sapat na oras, kaya ng appetite nyo, okay lang. Pero kung hindi naman, umiwas na lang sa mga quick cook tsaka sa mga flavored. Piliin nyo na lang yung mga rolled oats. Okay din po yan. Next, syempre, portion control. Sundin nyo po yung kanyang serving size. Huwag po kayo sasobra doon. Okay lang kalahati yung serving size, pero huwag po sasobra. Kasi po, kahit tayo nag-oatmeal pero sobrang dami, mataas pa rin po yan sa calories. Next practical tip, gamitan nyo po ng mga alternatives sa sugar. Ang sugar po kasi hindi po masyadong maganda yan sa mga diabetic, lalo na kung hindi naman kontrolado yung sugar nyo. Pwede po kayo gumamit ng honey na natural, or pwede rin po kayo gumamit ng cinnamon. Ang cinnamon maganda po yung pampalasa, hindi yan sobrang tamis, pero nakakadagdag po yan sa linamnam ng oatmeal nyo. And wala po yan halos calories. At kung nasa grocery store ka tapos hindi mo sigurado kung anong oatmeal ang kukunin mo, ito yung 3 steps na pwede mong gawin. Unang-una, read the label. Kung may nakalagay na instant, kung may nakalagay na quick cook, huwag nyo na po kunin yan. Ibalik nyo na yan sa pinagkunan nyo. Kasi po sigurado na maraming flavor yan, maraming sugar, at hindi nyo po makukuha ng husto yung beta-glucan effects. Tip number 2, kung wala nakalagay na label, tingnan nyo po yung itsura ng pinaka-oatmeal. Kung medyo flat, hindi naman masyadong durog-durog, hindi masyadong powdery, okay yan. Pero kung powdery na, wala na halos, yung iba parang gatas na lang na may onting oatmeal na lang na durog-durog. Yung iba ganun po yung flavored oatmeal Iwasan nyo po yan. Mas maganda yung mas buo and mas less processed. Next, of course, check nyo po yung ingredients. Pwede nyo po yan makita. Kapag mas onti po yung ingredients, mas okay. So ito, isa lang ingredient na to. Whole grain oats lang talaga. Ito nga, ingredients na to, oat lang talaga. Again, hindi lahat ng oatmeal ay pare-parehas at hindi naman masamang kumain ng oatmeal na masarap, na may gatas, basta kontrolado ang portion mo.
Lagi po tayo dapat intentional sa ating katawan, aware tayo sa mga pinapasok natin sa ating katawan para po hindi nasasakripisyo yung ating health. Kung tama ang pagkain mo ng oatmeal, very good, malaking tulong po to sa'yo. Pero kung mali, baka ito rin yung dahilan. Kaya hindi nawawala yung diabetes mo, high blood mo, at kaya ka nahihirapang magbawas ng timbang. So diyan ko na po tatapusin ang video na to. Sana marami kayo natutunan. Kung nag-benefit ka, please subscribe. Alam ko hindi ka pa nakasubscribe, pindutin nyo na po ngayon. At kung may kakilala kang araw-araw nag-oatmeal, share mo tong video na to. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.